Isa, may plano ka na ba para sa darating na event sa San Ildefonso? 1 week and you're good to go. Is your speech ready? Hindi mo dapat kami ipahiya ng daddy mo. Tandaan mo, dala mo ang apelyedong Alarcon sa pupuntahan mong probinsyang yon. You cannot make a mistake or else marurumihan ang pangalan natin. Do you understand? Pagod na bumuntong hininga si Isabel nang marinig ang sinabi ng kanyang inang si Alicia Guanzon Alarcon. Like always, walang pinagbago. Ito ang dakilang kritik niya sa lahat ng bagay. Nag-iisang anak si Isabel ng kanyang mga magulang. Sa edad na 22 hanggang ngayon, nakasunod pa rin siya sa utos ng mga ito. At sa sitwasyon niya ngayon, mukhang malabong mangyari na magbago ang kalagayan niya. Ever since she was young, she was expected to follow all the Alarcon rules made by the patriarch of the family. Walang iba kundi ang kanyang lolo Edmond. Lahat ng babae sa kanilang pamilya, walang karapatang magkaroon ng boses sa pamilya. Of course, they can speak, pero hindi pakikinggan ng nakararami. To her, it was a stupid tradition, pero wala siyang magagawa dahil parte siya ng pamilyang ito. Yes, Mom. Tapos ko na pong asikasuhin last week pa. Tipid niyang sagot at sumandal sa kinauupuan. Nang mag-angat siya ng tingin sa karamihan, nakita niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Hindi lang ang kanyang mga magulang ang naroon sa long table, kundi pati na rin ang iba pa nilang kamag-anak. Ang dalawa sa kanyang tiyahin, si Matilda at Janina. Kapatid ito ng kanyang amang si Joaquin Alarcon. Naroon din ang anak ni Janina na si Chloe at Rhiannon. Samantalang ang mga lalaking anak ni Matilda, tahimik lang sa isang sulok, tila bored na bored sa usapan. Siguro, dahil mga bata pa ito, kaya walang gaanong interes sa kanilang monthly session bilang isang pamilya. Sa itsura ng kanyang mga pinsan, tila napilitan lang na sumama ang mga ito. Abala ang karamihan sa kanilang nilang mga cellphone, maliban na lang kay Chloe. Ito ang kaedad niya. Ito rin ang number 1 kontrabida sa buhay niya. Ilang sandali pa napansin niya ang pagngisi nito. Dinampot nito ang ballpen at pinaglaruan sa pagitan ng mga daliri. I'm just wondering, Tito Joaquin, bakit palaging si Isa na lang ang pinadadala niyo kami pa event? Lalo na ang kumpanya natin sa kung saan saang probinsya. Panimula ng dalaga at matalim na tumingin sa kanya. Natahimik ang lahat. Hindi inaasahan ang reklamo ni Chloe. Agad na tinapik ito ng inang si Janina sa braso. Chloe, just be quiet. Saway nito sa anak. Why, Mom? Nagtatanong lang naman ako. Isa and I graduated together. Sabay kami. We both graduated with Latin honor. Same course. I also took business management in college. Hindi lang siya. Kaya nagtataka ako, ba't siya lang ang pinadadala sa mga events? Kung siya palagi, edi sayang lang ang pinag-aralan ko. Hindi naman siguro ako nag-aral para lang maging palamuti dito sa kumpanya, right? Walang imik ang karamihan. Nakita ni Isabel ang paghirap ng inang si Alicia at nagkunwaring inaabala ang sarili sa pagbabasa ng mga reports mula Finance Department. Sa kanilang monthly session, pinag-uusapan lahat ng bagay na may kaugnayan sa kumpanya at pamilya. Pati na rin sa mga events na isinasagawa ng pamilya na may layuning magpalawak ng koneksyon ng pamilya Alarcon.
Isang tikim mula kay Edmond Alarcon ang nagpatigil sa ginagawa ng lahat. Nakaupo ito sa kabisera. Hawak ang baston na nagsisilbing pambalanse nito sa kilos. Naiintindihan ko, Anais, may parating, Chloe. Pero gusto kong itanong sa'yo. Nung gumraduate kayo sa parehong universidad nitong pinsan mong si Isabel, anong pinagkaiba niyong dalawa? Tanong nito dahilan para manliit ang mga mata ni Chloe. Samantala si Isabel tahimik lang na nakatingin sa mesa. Ito ang ayaw niya kapag nagsasalita ang pinsan. Laging damay ang pangalan niya. She graduated summa cum laude, and I graduated magna cum laude. Tumangu-tango si Edmond. Mabuti at alam mo. But lolo, that's unfair. Isa lang naman ang inilamang ni Isabel sa akin. Kaya dalawa. Lamang pa rin siya sa'yo, Chloe. If you want to step up and took over the position where Isabel is currently sitting on, then double time. Put some effort. Alam mo ba, hindi ko alam na imbis magtrabaho ka at magsunog ng kilay sa pagtulong sa kumpanya, kung ano-anong inaatupag mo, mas inuuna mo pang mag-travel kasama mga kaibigan mo. Well, your cousin Isabel is always here. Kahit babae siya, siya pa ang mas nakakatulong kumpara sa inyo magpipinsan. Mga inutil. May mga apo nga ako lalaki pero hindi naman maaasahan. Agad namang sumingit si Matilda sa sinabi ng ama. Pero papa, si Carlo at Kohe nasa college pa lang. What do you expect from college boys? Malakas na tunog ng baston sa sahigang nagpatigil sa pagrereklamo ni Matilda. Maging ang asawa ng mga ito, tikom ang bibig at umiiwas sa tingin ng patriarka. Bakit itong anak ni Joaquin? First year college pa lang, involved na sa gawain ng mga Alarcon. Ang sabihin ninyo, ibang-iba ang pagpapalaki nyo sa mga anak nyo kaysa rito kay Alicia at Joaquin. Masyado nyong binibaby ang anak nyo, kaya't lumalaki malambot at bobo. Napasinghap sina Matilda at Janina. Samantalang tila lahat ng pinsan ni Isabel tinamaan sa sinabi ng lolo nila. Halatang nasaktan ang mga ito. Tumuwid na upo si Isabel at tumikim. Lolo, di naman yata kailangan sabihin ang mga salitang yon. Nag-aalangan niyang sambit. Nang mabaling ang tingin niya sa ina, nakita niyang tumalim ang tingin nito kaya napayuko siya. Sumenyas naman ang kanyang ama na wag nang sumali sa usapan. Yumuko na lamang siya at hinintay na matapos ang mahabang sermon ng kanilang padre de pamilya, ang patriarkang si Edmond. Tumagal pa ng 1 oras ang kanilang family session. Nang sa wakas matapos ito, kanya-kanyang labas na ang kanyang mga pinsan sa meeting room at nagsiuwian. Siya naman nagtungo sa opisina ng kanyang lolo na siyang chairman ng Alarcon Corps. Ngayong araw niya planong iabot ang project plan ng kumpanya na pinatrabaho sa kanya nito noong nakaraang linggo. Nasa hallway siya naglalakad nang biglang may humablot sa kanyang braso at parasahan siya nitong pinaharap. Kumunot ang kanyang noo at nang makita si Chloe galit na galit ang itsura nito. Kulang na lang bumugay ito ng apoy sa labis na pagkairita. Anong kailangan mo? Kalmadong tanong ni Isa sa pinsan. Automatikong kumunot ang noo nito at sandali pang ngumisi. Ikaw, kahit kailan mapapel ka talaga, no? Ano ba sinasabi mo dyan? Huwag mo nga akong guluhin, Chloe, may gagawin pa ako. Tigilan mo ako sa kung ano mga trip mong kadramahan ngayon. You are too much! Sigaw nito, kaya napatingin sa kanila ang iilang empleyadong napapadaan. I am too much. Saan na naman? Can you tell me what's your problem? Huwag mo nang paikutin ang kwento, sabihin mo na ng diretso. Come on! Alam mo kung anong tinutukoy ko. Palaging ikaw ang bida para kay Lolo, kulang na lang. Alisin niya kaming lahat sa family registry.
Halos ikaw ang ilagay niya sa pedestal tuwing merong family session. At kasalanan ko yun, Chloe? Kunot noong tanong ni Isabel sa pinsan. Yes, pabida ka kasi. Alam mo, Isa, balang araw mawawala ka rin sa buhay naming lahat. Mabubura ka sa alaala ng pamilya Alarcon? At kapag nangyari yon, sinasabi ko sa'yo, ako na ang magiging paboritong apo ni Lolo. Ako ang kikilalanin ng pamilya na pinakamagaling habang ikaw, mabubulo ka sa ilalim ng lupa. Dahil doon ka naman nababagay. Ngumiti siya ng kalmado sa pinsan. That will only happen if I die, Chloe. Tumuwid ng tayo ang pinsan at pinagmasdan siya mata sa mata. Exactly. It will happen if you die. Anito. Pagkatapos, walang salitang naglakad paalis. Sinundan niya ito ng tingin at nagkibit balikat na lamang. Kilala niya si Chloe. Palagi itong ganon. Kahit nung bata pa sila, lagi itong inis sa kanya. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad patungong opisina. Pagdating niya roon, naabutan niya ang mga magulang na kapwa nakaupo sa sofa. Seryosong kausap ng mga ito ang Lolo Edmund niya. Oh, sorry po. I will be back after your meeting. Agap niya at akmang tatalikod na magsalita ang kanyang lolo. No, Isabel, stay here. Sakto at tungkol din sa iyo ang bagay na pinag-uusapan natin. We're talking about your upcoming wedding. Natigilan siya sa akmang pagupo sa solo-seated sofa nang marinig ang sinabi nito. Kasal ho? Ako po ay kakasal? Natural na kabahan siya. Pero expected na ang ganitong bagay lalo na sa kanilang pamilya. Sa tradisyon ng mga Alarcon, hindi pa rin laos ang arranged marriage, lalo na kapag tungkol sa pagpapalago ng negosyo ang usapan. Napalunok siya habang panay ang salita ng kanyang lolo. We've found a suitable man for you, with a good name in the business industry. He is fit for you, Isabel. You will surely like him. Seryoso ang reaksyon ng ama. Si Alicia naman peking ngumiti. Marahil tulad niya, hindi rin ito inaasahan ng ganun kabilis sa paghahanap sa kanya ng mapapangasawa. Her parents might be strict, pero hindi ito yung tipo ng mga magulang na ipamimigay siya ng basta-basta. Is it really necessary, Papa? Tanong ni Joaquin sa ama. I mean, hindi sa kinokontra kita sa plano mo. But Isa is just 22 years old pa. Can't we wait at least mag-25 siya? She's too young to have a family on her own. Anang kanyang ama sa matandang lalaki. Well, better to be early. So Isabel and that Castillo heir could get to know each other in much deeper manner. Huwag kang mag-alala, Joaquin. Long-time family friend dati ng mga Castillos. Hindi ba? Naging kaklase mo si Romano Castillo nung high school pa kayo? Isa sa mga anak niya ang mapapangasawa ni Isabel. Napakurap-kurap si Isabel habang ipinapasok sa kanyang isipan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang lolo. Lo, wala akong choice dito, hindi ba? Nag-aalang ang tanong niya. Ngumiti ng matamis na matanda at umusod palapit. Marahan itong kinuha ang kanyang mga kamay at hinaplos. Through this marriage, masisiguro kong kahit mawala ako, magiging maayos ang aking mga pinundar, lalo na at sisiguruhin kong malaking bahagi ng kumpanya ang mapupunta kay Joaquin at sa iyo, Isabel. I am doing this to strengthen our bond with the Castillos, para kahit kailan hinding-hindi tayo mabubura sa kasaysayan ng pagnenegosyo. Kailan ko pumamimit yung tinutukoy niyo? Oh, that I am not sure yet. According to Romano, kauuwi lang galing Amerika ng anak niya upang pamahalaan ang villa na pag-aari nila. Tumango na lamang siya nang bumaling siya sa mga magulang
Nakita niya ang malambot na ekspresyon ng kanyang ina na si Alicia. Pagka-uwi sa bahay, agad siyang kinausap ni Alicia patungkol sa kasal. Sa kanilang tatlo, tila ito ang hindi mapakali. Mom, let's just follow whatever Lolo says. Kapag umalma pa tayo dito, lahat ng pinaghirapan niyo ni Dad, mawawala. We know his temper. Ayokong dumating sa punto na magkagulo pa. Lumapit sa kanya ang ina, kita ang lungkot sa mga mata nito. Isa, I am very sorry. I know naging tough ang pagpapalaki namin sa'yo ng dad mo. Hindi pa man kami nakakabawi sa'yo. Tapos agad naman dumating ang balitang ito tungkol sa kasal mo. Napapadyak ito at tumingin sa ama niyang si Joaquin. Can't we do something, Joaquin, about this? I can't just let Isa marry some guy we don't know. Strict naman tayong dalawa sa kanya pero pagdating sa usapang kasal, hindi ko kaya makita ang anak natin na parang ipamimigay lang natin sa iba. Napahilamos ng muka si Joaquin na tumingin sa asawa. We can contest this. Only if Isabel would disagree sa plano ng lolo niya. But look, Alicia, itong anak mo payag sa plano ng kanyang lolo. Lumapit si Isabel sa ina at hinawakan ang kamay nito. Mom, sooner or later, this will also happen. I just hope matinong lalaki ay pakakasal sa akin ni Lolo. Walang nagawa ang kanyang mga magulang, kundi sabay na mapabuntong hininga. Lumipas ang isang linggo. Kasalukuyang sakay si Isabel ng van at inaaral ang kanyang speech na gagawin sa San Ildefonso. Nang maramdaman niya ang pagtigil ng sinasakyang van, kumunot ang kanyang noo at bumaling sa driver. Manong Rico, ba tayo huminto? Hindi ito nakasagot agad, ngunit inalerto nito ang 3 bodyguards na kasama nila. Mama Isabel, may nakaharang na sasakyan sa daan. Lalabas mo na mga gwardya para i-check kung abandonadong kotse yun. Titignan muna kung safe bang dumaan sa lugar. Nakaramdam siya ng kaba. Binuksan niya ang bag na dala, kinuha ang manipis na wallet at ang cellphone doon at siniksik sa bulsa ng suot niyang pantalon. Nag-message din siya sa kanyang ina patungkol sa nangyayari at binuksan ang location at shinare dito. Hindi maganda ang kutob niya. Paano may sasakyan nakaparada sa daan? Alam niya ang mga ganitong sitwasyon. Hindi ito aksidente lang. Posibleng ambush to. Mano Rico, pabalikin niyo na sila. Mag-ibang route na lang tayo. Ambush to. Pagkuha niya sa atensyon ng driver. Sasagot pa lang sana ito nang makarinig sila ng putukan sa labas ng van. Napatakip siya ng tenga at napayuko. Mano Rico, tumakas na tayo. Ma'am Isa, dumaan ka sa likod ng sasakyan. Ako nang bahala dito. Magtatawag ako ng backup. Manong, walang backup na darating. Uunahin mo pa ba yan kesa tumakas? Halika na! Sigaw niya at hinablot ang braso nito. Agad na hinagilip ng driver ang cellphone na hawak at dali-daling sumunod sa kanya. Agad na binuksan ni Isabel ang likurang pintuan ng sasakyan at tumakbo sa gilid ng daan. Panay ang senyas niya sa driver na sumunod dito sa kanya. Dito tayo sa gubat. Mauna na po kayo, iligtas niyo yung sarili niyo. Ano ka ba? Halika na! Huwag mo nga akong dramahan, Manong. Tandaan mo may mga anak na naghihintay sa'yo, ah. Tila bumalik naman sa ulirat ang driver at agad na kumilos. Panay putukan ang naririnig nila sa labas ng gubat. Nakita ko. Dito tumakbo yung target pati yung driver. Malakas na sigaw ng boses ng isang lalaki. Agad na yumuko ang dalawa sa madahong parte upang hindi sila makita ng mga ito. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Isabel. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses niyang maranasan ito. Nung una, high school pa lamang siya nang muntik na siyang mamatay dahil sa mga taong nais siyang ilagay sa kapahamakan. Mabuti na lamang, may nagligtas sa kanyang binatilyo noon.
Sa labis na trauma na pinagdaanan, ilang taon din siyang bumisita sa psychiatrist para sa counseling. Ngayon, heto na naman. Akala niya sa wakas nilubayan na siya ng kapahamakan. Pero nagkamali siya. May part 2 pa pala. Halugugin niyo yung paligid. Hindi pa yung nakakalayo. Sigaw ng isa pang lalaki. Narinig nila ang sigawan ng mga ito at mga yabag dahil sa naaapakang sanga ng kahoy sa paligid. Napapikit siya at napapadasal na lamang. Diyos ko, gusto ko pa makauwi sa amin. Mahinang dasal niya habang nakahawak sa braso ng driver. Ma'am, may plano ako. Tatakbo ako sa kabilang bahagi ng kagubatan. Ikaw naman tatakbo sa kabila. Maghihiwalay tayo ng landas nang sa ganun malito sila. Magpapahabol ako, ma'am. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Manong, yan ang hinding-hindi mo gagawin. Magagalit sa akin ng pamilya mo kapag namatay ka. Kakainin ako ng konsensya ko, Manong naman eh. Malambing na ngiti lang ang binigay sa kanya ng matandang driver. Sa ilang taon kong pagtatrabaho sa mga alarkon, naging maayos ang buhay ko. Dahil ikaw ang naging amo ko. Alam ng pamilya ko na handa akong isugal ang buhay ko para lang sa kaligtasan mo, Ma'am Isa. Paniguradong kahit anong mangyari, maiintindihan ng pamilya ko ang desisyon ko. Bago pa man makaalma si Isabel sa driver, agad itong tumayo at walang pasabing nagpahabol sa mga armadong lalaki. Naramdaman ni Isabel ang pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi niya sinayang ang pagkakataong yon upang tumakas. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa mawala sa paningin niya ang mga lalaking humahabol sa kanila. Kasabay nun ang pangamba niya para kay Manong Rico. Napalunok siya ng marating ang dulo ng gubat. Natagpuan niya ang sariling nakatayo malapit sa bangin. Inilibot ni Isabel ang paningin at nanlalabo ang kanyang mga mata dulot sa bagsik ng hangin na sumasalubong sa kanya. Napatingala siya at nakita ang mahakapal na ulap na bumabalot sa himpapawid. Dinukot niya agad ang phone sa bulsa at tatawag sana sa kanyang ama nang mapansing walang signal sa kanaroroonan niya. Shit! Ano ba to? Isang matunog na halakhak ng lalaki ang nagpabaling sa kanya sa bandang likuran. Miss Isabel, cornered ka na. Tatakbo pa sana siya sa kabilang bahagi nang may lumabas na ilan pang kalalakihan sa bawat sulok ng gubat. Napalunok siya ng mariin, kasabay ng pag-atras. Nanginig ang tuhod niya nang makitang mataas ang babag sa kanya kapag tumalon siya. Ngunit sigurado siyang ikamamatay niya ang lalim ng tubig dagat kung sakaling doon siya bumagsak. Kahit gaano siya kagaling lumangoy, kalaban niya ang naglalakihang hampas ng alon sa gilid ng mga bato. Pero ito na lang ang tanging paraan. Baka sakaling dito, mabuhay pa siya. Sino kayo ha? Sino nag-utos sa inyo na ambushin kami? Isang tao lang naman ang nais na mabura kayo sa mundo, Miss Isabel. Saad ng kararating lang na lalaki. Nakasuot ito ng itim na sombrero. At kahit malayo ang pwesto nito, namukaan pa rin ni Isabel ang lalaki. Ito yung parehong lalaking nagtangka sa kanya 8 taon ang nakalilipas. Nakilala niya ito dahil sa peklat nito sa muka. Ikaw, kilala kita. Ikaw rin yung dati. Humalakak ito at inalis ang suot na sombrero, kasabay ng pagngisi ng nakakaloko. Alam mo bang sinuwerte ka lang nun dahil may nagligtas sa'yo? Pero ngayon, wala nang ibang taong narito. In short, katapusan mo na. Kumuyom ang kamao ni Isabel. Hala akong ginagawang masama sa'yo. Sa akin wala. Pero sa anak ko meron. Hindi man ako kinikilalang tunay na ama ng aking anak. Pero ayoko pa rin nasasaktan siya at ninanakawan ng karapat-dapat ay sa kanya. Kumunot ang noon ng dalaga sa tinuran nito. Wala siya ni isang clue.
wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Mas lalo siyang nanginig na itaas nito ang hawak na baril. Ikinasa nito yon at ngumisi sa kanya. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwede. Bago pa man maiputok ng lalaki, lakas loob na tinalo ni Isabel ang bangin. Narinig pa niya ang pagsinghapan ng mga lalaking nakatayo. Isang bagay lang ang hindi alam ng lahat patungkol sa kanya. Wala sa bokabularyo ni Isabel ang salitang kamatayan. Samantala, sa Villa Castillo, parehong abala ang magkapatid na Luis at Leon sa pag-aasikaso ng mga dapat ay gagawin nila. Halos isang buwan ding nabakante ang villa. Sa kagagawa ng kanilang mga kamag-anak, lahat ng mga ito umalis upang manirahan sa ibang bansa for good. Tanging sila na lamang ng kapatid niyang si Luis ang nagkaroon ng pakialam sa lugar na ito. Matagal nang kilala ang Villa Castillo, lalo na sa mga turista. Ngayong nabuksan na itong muli sa publiko matapos ang isang buwang paglilinis at pagsasaayos ng mga cabin, ikinatuwa ng magkapatid ang pagtangkilik ng mga tao rito. Noong una, kabado pa si Leon, dahil baka hindi na ito pansinin ng mga turista, gayong malayo ang villa sa sentro. Kailangan pang sumakay ng bangka para makarating, dahil isang kabuuang isla yon na pagmamay-ari ng Castillo clan. Luis, naayos mo na ba yung kinonsulta ng staff no isang araw sa pinakadulong bahagi ng cabin? Tanong niya sa kapatid habang nagche-check ng mga papel na may kinalaman sa mga supplies ng resort. Oo kuya, naayos na namin yon, pati yung mga banyo. Mabuti naman. Mukhang mapupuna ang Villa Castillo, malapit na ang long weekend. Kailangan din natin maghanda. Hindi pwedeng mabagal ang kilos, isa pa kulang tayo sa staff. Kailangan pa natin ng isang housekeeper. May tinipa naman ito sa phone at tumango sa kanya. Noted kuya. Magpapatulong ako sa bagong sekretarya ko sa paghahanap ng housekeeper. Kumunot ang noon ni Leon bago tumingin sa kapatid. Bagong sekretarya? E nasan si Marie? Di pa lumilipas ang isang linggo, nagpalit ka na naman ng sekretarya. Dismayado namang umiling si Luis sa kanya. Di ko rin alam kuya, pero ang malas ko sa sekretarya. Nung nakaraan, sinubukan ako lasingin para pikutin. Ito namang si Marie, muntik na akong pagnakawan. Malas ka nga. Pagsang-ayon nito sa kanya. Pero malay mo, swertehin ka dyan sa bagong sekretary mo. Mukhang matino naman to kuya. Sa kilala ko na to mula high school. Kaya kahit paano tiwala ako sa babaeng to. Ibinaba ni Leon ang hawak na dokumento at kinuha ang cellphone. Mag-iikot muna siya sa paligid para tignan ang kalagayan ng villa. Papalabas pa lamang siya sa pinto nang maramdaman niya ang pag-vibrate ito sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya ang caller, nakita niyang numero ito ng kanyang ama. Napilitan siya sagutin ang tawag. Ilang linggo niya nang iniiwasang kausapin to dahil paulit-ulit siyang kinukulit sa isang bagay. Hello, Dad. Hello, Leon. Mabuti naman at sumagot ka na sa tawag ko. Anyway, have you thought about it, anak? Ang alin ho? Pagkukunwaring tanong niya. Alam niya ang tinutukoy nito pero sa ngayon, magpapanggap muna siyang hindi naaalala ang tungkol sa bagay na yon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. You know what I'm talking about, Leon. Hindi ka ignorante patungkol sa bagay na ito. I'm talking about the marriage you will have with the Alarcon heiress. You already know her, right? Have you decided about it? Inilayo niya sandali ang phone sa bibig, saka bumuntong hininga. Tama ang kanyang ama. Kilala niya ang babaeng tinutukoy nito. Schoolmate niya ito noong high school, kaya kilala niya si Isabel Faith Alarcon. Ito ang katangi-tanging anak ng mag-asawang Alicia at Joaquin at pinakapaboritong apo ni Edmond Alarcon. No one knows about the truth, but he knows her better than anyone. Nagkalapit na rin sila ng dalaga pero
Duda siya kung natatandaan siya nito ngayon. Pumayag na ang anak ni Joaquin na matuloy ang kasal ninyo. Sagot mo na lang ang hinihintay ko, Leon. Tumikim siya bago nagsalita. Give me more time, Dad. Hindi madali sa akin ang bagay na ito. I am just 23. And you think it's easy for me to decide about marriage? If Mom was alive, hindi niya rin magugustuhan na pinipilit mo ako sa bagay na ito. Naramdaman niya ang pagtigil ng ama sa kabilang linya. Tila hindi nito inaasahan na magiging sagot niya. Okay, son. Just call me if ever you've decided about it. Nang mamatay ang tawag, nakaramdam ng guilt si Leon. Hindi niya intensyon na saktan ang kanyang ama. Romano Castillo is a very good person, and for Leon, he was a good father to his sons. Ang kaso nga lang, hindi niya rin gustong dinidiktahan siya ng kahit sino. Kahit pa ama niya ito, hindi siya nagpapadikta sa mga bagay na gagawin niya. Malaking bagay ang kasal. Isang bagay na kapag ginawa mo, hindi mo na mababawi pa. Sagrado ang kasal para kay Leon. Hindi ito laro na kapag ayaw mo na pwede mo nang takasan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malawak na karagatan. Nagtungo siya sa mga tauhan na nag-aasikaso ng mga sasakyang pandagat na pinapaarkila sa mga turista. Pedro, may available ba tayong jet ski? Tanong niya sa isang tauhan na abalang nag-aayos ng makina sa isang bangka. Boss Leon? Opo, meron. May bakante rito. Gagamit ka? Panigurado ang stress na naman kayo, no? Napatawa siya sa sinabi ni Pedro na kanyang tauhan. Sa isang buwang pananatili niya rito, napalapit na siya sa mga tauhan ng villa. Kaya unti-unti, nakikilala na rin siya ng mga ito. Mag-iikot lang sa dagat. Baka rin masalubong ko yung bangkang pangisda ni Mang Nestor. Magsasabi ako magdala sa villa ng bagong huli. Inihanda nito ang sasakyan. At bago umalis si Leon, sumaludo pa si Pedro sa kanya. Ingat, Boss Leon. Medyo mahangin ngayon, malakas ang alon sa dagat. Tumangulang siya dito at pagkatapos agad pinasibat ang jet ski. Ito ang kanyang libangan kapag pakiramdam niya mabigat ang kanyang puso. Sa gitna ng karagatan walang sino man ang mangungwestiyon sa nararamdaman niya. Malaya niyang maisisigaw sa hangin ang nararamdaman niya. Mabilis man ang andar ng sasakyang pandagat, nagagawa pa ring maaliw ni Leon sa mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Ngunit agad niyang napansin ang pamumuo ng ulap at pagdidilim ng paligid. Sa hindi kalayuan tila nabulabog ang mga ibon at mabilis na nagsiliparan. Agad niyang pinosisyon ng jet ski at nagtungo malapit sa matataas na bato. Napapitlag siya nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Kasabay ng pagbagsak ni Isabel sa malamig na tubig. Siyang paghampas ng malakas na alon sa kanyang katawan. Ramdam niya ang pagtama ng kanyang katawan sa matigas na bato. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paghatak ng tubig sa kanyang katawan hanggang sa makarating siya sa gitnang bahagi ng dagat. Hindi niya na nagawa pang lingunin ang itaas ng bangin. Wala na siyang pakialam. Gamit ang natitirang lakas, lumangoy siya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Sa hindi kalayuan, natanaw niya ang isang sasakyang pandagat. Tinaas niya ang kamay. Sinubukan niyang sumigaw. Pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Nanghihina na rin ang katawan niya. Malakas ang impact nung bumagsak siya sa tubig. Inaasahan niyang dito na siya mamatay. Ngunit naramdaman niyang mabilis sa hampas ng alon sa kanyang muka, kasabay ng pag-abot ng mainit na palad sa kanyang kamay. Nagising si Isabel dahil sa nakakasilaw na liwanag ng araw. Pumapasok ito mula sa kurtina. Agad niyang kinusot ang mga mata at mabilis na pabangon nang mapagtantong hindi siya nalunod o tinangay ng tubig sa pampang. Narito siya sa kama. Isang maayos na kama at mukhang mamahalin. Naamoy niya ang mabangong sheets na tila bagong laba pa. Gising ka na.
Anang isang baritonong boses ng lalaki. Mabilis siyang napalingon dito. Bumungad sa kanya ang isang lalaki na matangkad. Gwapo. May matalim na mata kapag tumingin. Mamula-mula ang labi nito. At medyo moreno. Para itong anghel na hinulog ng langit upang maghasik ng kagwapuhan sa kalupaan. Di ka magsasalita. Napipi ka na ba? Putol na ba ang dila mo? Tanong ng binata sa kanya. Natauhan naman si Isabel at tumikim sandali. Oo, sandali. Sorry. Paano ba ako napadpad dito? Di mo maalala? Kunot to ang tanong ng lalaki sa kanya. Ang mga mata nito'y pinagmamasa ng maigi ang kanyang ekspresyon, na tila pa binabasa ang nilalaman ng kanyang isipan. Di naman siguro ako magtatanong kung naalala ko, di ba? Napatiimbag ang lalaki. Nagawa mo pang sumagot ng sarkastiko. Anito at pasimpleng umirap. Agad siyang kumilos, bumangon, at naglakad palapit dito habang inaayos ang buhok. Napansin niya nakasuot siya na sleeping attire na panlalaki. Are these yours? I mean, these clothes that I'm wearing. Sorry, I didn't mean to be rude. Ang huli kong naalala tumalon ako sa bangin dahil may nagtangkang pumatay sa akin. Bumagsak ako sa tubig, lumangoy ako at... Nakita ni Isabel ang pagkunot ng noo ng binata sa sinabi niya. Marahil hindi ito naniniwala sa nangyayari. Hindi ako gumagawa ng kwento, totoo nangyari. Pinag-cross ng binata ang braso sa harap ng dibdib nito. Tila tanda na handa itong makinig sa kung ano man ang nais sabihin ni Isabel. Maraming nangyari. I was about to go to San Ildefonso to attend an event. Ang kaso, inambush kami ng mga bodyguards ko pati driver ko. Kasama ko yung driver namin na tumakbo sa gubat. Ang kaso, nagkahiwalay kami dahil sinubukan niyang kunin ang atensyon ng mga humahabol sa amin. Sa bandang huli nahanap nila ako. Tumango ang lalaki sa sinabi niya. So you think jumping into the cliff will save your life? Matabang na tanong nito sabay iling. Kesa naman balilin nila ako. I would surely be dead kung di ako tumalon. Look, I was saved by you because I jumped. At kung di rin kita nakita, baka naging pagkain ka na ng mga pating sa dagat. Napayuko siya at nakagat ang labi. Tama ang sinabi ng lalaki. At least, magiging useful ako sa mga pating, right? Alanganin niyang sagot. Lumapit ang lalaki sa kanya. Inangat nito ang kanyang baba gamit ang hinduturo. At ilang sandali tinulak nito ang kanyang noo kaya bahagya siyang napaatras. Aray naman! Magrereklamo sana si Isabel, pero pinagtaasan lang siya ng kilay ng lalaki. Oo na, utang na loob ko sa yung buhay ko. Mali yung ginawa ko, pero sana maintindihan mo rin na wala akong choice. I will die either way, kaya ginawa ko yung sa tingin ko ang tama. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Doon naman nagkaroon ng pagkakataon si Isabel nang matingnan ng mataman na mukha nito. Habang tumatagal, tila nagiging mukhang pamilyar ito sa kanya. Sandali, nakita na ba tayo nun? Kunot to ang tanong niya dito. Napaiwas naman ang tingin ng binata sa kanya. Maybe, but I won't tell you. Huh? Ang gulo mo naman. Tinitigan lang siya ng lalaki. At pagkatapos, huminga ito ng malalim. May bakas ka pa ng laway sa gilid ng labi mo. Agad siyang napatakip ng bibig at tumalikod. Sorry, wait, saan ang banyo? Tanong niya rito. Alis na ako. You figure it out yourself. Paglabas mo, may maghihintay sa iyong staff. Ihahatid ka sa restaurant, doon tayo kakain. Bilisan mo kumilos. Tumango lang siya dito kahit nakatalikod pa rin. Nang marinig ni Isabel na sumara ang pinto, agad niyang hinanap ang banyo. Nang makapasok, agad siyang lumapit sa salamin. At halos sabunutan niya ang sarili nang makitang may namumuong tuyong laway sa gilid ng kanyang labi. Bukod pa ron, may muta rin ang mga mata niya. Nakakahiya! Ani niya sa sarili.
Dali-dali siyang naghilamos. Nang mapansin niya may facial cleanser na pambabae, ginamit niya yun. Mukhang may no supply sa paper bag. Hindi na siya nagpaalam, pinakaalaman niya yun agad, at nag-toothbrush na rin, at sinuklay ang kanyang buhok. Paglabas ng banyo, tila bumalik sa normal ang kanyang itsura. Nakita niya sa may kama na may pares ng damit doon. Isang t-shirt at jeans, may rubber shoes at medyas sa sahig. Nang kunin niya ang damit, may nalaglag na underwear doon na malinis. Agad niya itong dinampot at muli siyang tumakbo sa banyo. Napapaisip tuloy siya, sino kayang nagpalit ng damit niya? Kung ang binata ang gumawa ng lahat ng yon, ibig sabihin nakita nito ang katawan niya? Nanlalaki ang mga mata ni Isabel na pilit pinalis ng isiping yon sa kanyang isipan. Nang makapag-ayos, agad siyang lumabas ng silid. Tama nga ang binata. May nakaabang sa kanyang staff na babae at iginiyas siya nito sa restaurant. Nang masilayan ni Isabel ang labas ng cabin na tinutuluyan niya, namangha siya sa ganda ng paligid. Saan ang lugar na to? Tanong niya sa lalaki na makarating siya sa lamesa. We're in Villa Castillo. Nanlaki ang mata niya nang tumingin sa binata. Villa Castillo? Talaga? Ito di ba yung pag-aari ng Castillo clan? Isla to di ba? Napaisip siya sandali. At ibig sabihin malayo ang narating mo. Pero swerte ka pa rin dahil buhay ka. Napatikom ang kanyang bibig habang umuupo ng marahan. Hindi naman inalis ng binata ang tingin sa kanya. Alam ko namang mali ako. Papagalitan mo pa rin ba ako? Hanggang sa harap ba naman ng pagkain may masasabi ka pa rin? Tila hindi makapaniwala ang lalaki sa tinura niya. Napansin niya ang pagtatagis ng bagang nito. Ngumiti lang siya ng matamis at ibinaling sa pagkain ng atensyon. Did you know kung sino ang posibleng gumawa nito sa'yo? Can we not talk about it now? Nahihilo pa ako. Masama pakiramdam ko. Mabigat katawan ko. I am still in trauma. Please, huwag mo muna akong pagalitan. Also, I don't even know who you are. I am Leon Castillo. Nice name, Leon. Pangalan pa lang, mabangis na. Pilit pinapagaan ni Isabel ang usapan pero ang lalaking kaharap niya, tila gusto nang pumatay ng kung sino man sa sama at bigat ng aura nito. Siya nga pala ako si... Kilala kita. Ikaw si Isabel Alarcon. How did you know that? How can I not know? May kinuha ito sa bulsa. Inilabas nito ang wallet niya at ang cellphone na malamang nalunod na sa tubig. You got it? Gulat na saad niya at agad na hinablot ang gamit. Sinubukan niyang buksan ang cellphone pero hindi na ito bumubukas. Bagsak ang balikat na sumandal sa upuan. Sira na ang phone ko. Mahina ang bulong niya. As expected, nag-dive ba naman sa malalim na tubig kasama mo? Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Napatingin siya muli sa wallet. Naroon pa rin ang ID at ang ilang lilibuhing pera na basa pa rin ng tubig. Kaya mo ako kilala kasi nakita mo yung ID ko. Kibit balikat ang itinugon nito sa kanya. Akala niya talaga kilala siya nito sa totoong buhay. Kumain ka na. Kung gusto mong tumawag sa pamilya mo, ipapahiram ko sa iyo ang phone ko. Tumango naman siya sa binata at nagpatuloy na sa pagkain. Naging abala si Leon sa mga gawain sa villa, habang siya naman nagpaalam dito na maglilibot muna. Hindi maalis sa isip ng dalaga ang lahat na nangyari sa kanya. Sa isang kisap mata nagbago ang kanyang tahimik na buhay. Ang nasa isip niya ngayon, sino ang taong malapit sa kanya na tinutukoy ng lalaking babaril sa kanya na anak nito? Naguguluhan siya. Nahihirapan siyang mag-isip. Para siyang mababaliw dahil sa sobrang daming bagay na tumatakbo sa utak niya. Kailangan niyang malaman kung sino ang taong nasa likod ng ambush. Si Manong Rico, buhay pa kaya ito? You're crying. Napasinghap siya nang marinig ang boses ni Leon.
Hindi niya napansin na nasa tabi niya na pala ito. May dinukot itong panyo sa bulsa at agad nilahad sa kanya. Stressed lang. I understand. Traumatic ang pinagdaanan mo. Swerte ka at buhay ka pa. May pagkakataon ka pang pagbayarin kung sino may gawa nito sa'yo. Pero sa ngayon, huwag ka muna mag-isip. Ipahinga mo muna yung isipan mo. Nasa Villa Castillo ka. Sulitin mo na ang panahon nandito ka bago ka bumalik sa pamilya mo. Tipid siyang tumango. Humugot siya ng malalim na hininga at pumaling sa lalaki. I am grateful you saved me. Di ko alam kung paano ko ibabalik sa iyo yung kabutihang ginawa mo. But if ever one day you would need my help, I would help you without hesitation. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, bumalik na siya sa cabin na tinutuluyan niya. Sandali niyang pinagmasdan ng payapang karagatan bago nagpa siyang magtungo sa kama at humiga muli doon. Kinabukasan, nagising si Isabel sa sunod-sunod na katok sa labas ng cabin. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Leon. Nakangisi ito at mukhang may pinaplanong nakakatuwa para sa kanya. Ba't ka nandito? Ang aga pa, Leon. 7:00 na, Isabel. Marami pang gagawin sa villa. Di ka naman bisita. At gaya ng sabi mo, utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Ngayon kulang kami sa housekeeper. Pwede kang bumawi sa akin by working with me. Gusto niyang umalma sa sinabi nito pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magmukhang ungrateful dito. Kaya ano man ang utos nito, gagawin niya. Hanggat nasa poder siya ni Leon Castillo, kahit maging alipin siya nito, tatanggapin niya. The guy seemed kind. Pero ngayon mukhang desperado lang talagang mapunan ng kulang na staff sa villa. Sige, akin na yung uniform na gagamitin ko. Inilahad niya ang palad sa kamay ng lalaki. Gulat itong tumingin sa kanya. Marahil hindi inaasahan ang pagpayag niya agad-agad. Okay lang sa'yo? Tanong nito sa gulat na tono. Oh, di ba sabi mo kailangan niya ng staff? If yun ang case, then I'd accept it. Isa pa, hindi ako bisita dito. Mabuti na rin yon, at least mababawasan yung utang na loob ko sa'yo kasi hindi ako pabigat. Sumenya si Leon sa isang staff. Ilang sandali pa may dala na itong damit para sa mga housekeeper. Kinuha niya ito sa lalaki at agad nagsara ng pinto. Naligo, nagbihis, at siniguro ni Isabel na kahit housekeeper ang trabaho niya, mukha pa rin siyang presentable. Bawat mga lalaking foreigner na madadaanan niya napapalingon sa kanya ng 2 beses. Ngumingiti naman siya dito bilang pagbati. Ba't ka bang ngiti ng ngiti sa mga lalaking yon? Iritableng tanong ni Leon, kasalukuyang nakasunod sa kanya ang lalaki. Kulang na lang maging buntot niya ito dahil magmula kanina hindi siya nito nilulubayan. Sinimangutan niya ito. Bakit masamang ngumiti? Isa pa anong gusto mo? Simangutan ko yung mga bisita ng villa. Masama ko naman kung ganon. Isa sa mga characteristics ng housekeeper dapat pleasant ang personality. Kaya normal lang na maging maaliwalas yung aura ko sa kanila. Pinagtaasan siya dito ng kilay. Kung makapagsalita ka para ma-experience ka sa pagiging housekeeper Wala naman. But I grew up fixing my own things. Hindi ako tulad ng iba na lumaki na merong yaya. I only have a driver, pero yaya wala. Halatang galing ka sa mayamang pamilya. I search you up in the internet. Kilala ka bilang Alarconeres. Hindi ba dapat bitchesa ka at spoiled brat? Napatawa siya sa sinabi ng binata. Hindi lahat ng mayayaman lumalaking ganon. I was properly disciplined by my parents. Bata pa lang ako. Dapat kaya ko na yung sarili ko. I should always be conscious with what I do. Hindi pwedeng magkamali ng paulit-ulit sa isang bagay. Kasi para sa kanila katangahan na yun. Isa pa, ayaw ng lolo ko ng mga spoiled na apo. And I couldn't stand seeing my parents disappointed in me.
I might not be perfect, pero pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging sakit ng ulo ng mga magulang ko. Tumangutango naman si Leon sa narinig. Your boyfriend must be so lucky. Natigilan siya at napalingon sa lalaki. I don't have a boyfriend, Oh, is that so? but I have a fiancé na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita. That's weird. Ba't di pa kayo nag-meet ng fiancé mo? Tanong ni Leon. Tumuwid dito ng tayo at pinagmasa ng maigi ang dalaga. Nais niyang marinig ang sagot nito. Sa oras na yun napagtanto ni Leon na walang kaalam-alam si Isabel, na nasa harapan na ng dalaga mismo ang fiancé nito. Kibit-balikat ang isinagot ng dalaga. Di ko alam. Siguro hindi pa siya payag sa arranged marriage namin. I have no idea. Di ko pa siya nakikita. Wala akong idea sa itsura niya. Kung mabuti ba siyang tao. I just hope he is. Kasi hindi naman maganda kung ikakasal ako sa taong masama ugali, di ba? Ba't ka naman pumayag sa isang kasal kung di mo pa nakikilala yung lalaki kakasal sa'yo? As if I have a choice. Sa mundong ginagalawan ko lalo na sa pamilya namin. Maswerte na ako kapag nabigyan ng mga options. I accept what is given to me. Pero alam ko namang my grandfather won't marry me to someone incapable of being a good person. May taste naman ang pamilya namin sa pagpili na mapapangasawa. Napalingon si Isabel kay Leon at nakitang tila malalim ang iniisip nito. O siya, dyan ka na muna. Maglilinis pa ako dun sa pinakadulong cabin. Mahirap na baka masita pa ako ng masungit kong boss. Mapang-asar na saad ng dalaga kay Leon. Umirap lang ang lalaki sa sinabi niya. Lumipas sa mga araw, nasanay siya sa ganoong takbo ng buhay. May mga araw na gusto niyang tawagan ng pamilya at ipaalam na buhay siya, pero may kung anong pumipigil sa kanyang gawin yun. Kahit paano, masaya siya sa Villa Castillo. Kahit walang araw na hindi siya binubwisit ni Leon. Pakiramdam niya kapag nandito siya, safe siya at walang nakaabang na panganib. Ngunit ang kanyang masayang pananahimik sa villa, nabulabog ng isang araw may isang bangkang dumating. Lula nun ang iilang armadong lalaki at isang babaeng kilalang-kilala ni Isabel. Mula sa bungad ng villa, agad siyang tumakbo patungo sa tagong bahagi ng isla. Mula sa di kalayuan, tinanaw niya ang pagbaba ni Chloe, ang kanyang pinsan mula sa bangkang dimotor. Kasunod ang pinsan niya ang lalaking muntik nang pumatay sa kanya. 3 linggo ang nakakalipas. Humabog ang kanyang dibdib sa kakaibang kabang naramdaman. Posible kaya may kinalaman si Chloe sa tangkang pagpatay sa kanya? Kailangan niyang mahanap si Leon. Kailangan niyang sabihin dito ang nalaman niya. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa opisina ni Leon. Walang katok siyang pumasok. Holy shit, Isabel! Sigaw ng lalaki nang magulat itong abutan niya itong nagbabasa ng dokumento sa mesa. Leon, nandito sila. Nanginginig niyang saad habang lumalapit sa binata. Kumunot ang noon nito. Agad siyang nilapitan at hinawakan sa magkabilang balikat. Sino nandito? Mumuntik nang pumatay sa akin. Yung dahilan kung ba't ako tumalon sa bangin. And worse, kasama nila yung pinsan ko si Chloe. Ang anak ng kapatid ni Dad. I don't know what's happening, Leon. I'm shaking. I'm sorry. Agad siyang napatigil sa pagsasalita na yakapin siya ng binata. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Naiiyak siya sa mga nangyayari. Pero dahil sa yakap nito, kahit paano kumalma ang kanyang sistema. You will hide here. Stay here. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking hawig ni Leon. Kuya, what's happening here? Kunot noong tanong nito. Kahit si Isabel, naguguluhan sa nangyayari. Wala ito sa isla nung dumating siya at hindi niya alam kung saan galing itong lalaking ito.
Luis, this is Isabel. Isabel, this is Luis, my brother. Galing siya sa Maynila at di kayo nagtagpo noong una pa lang. Pero hindi ngayon na oras para mag-usap tayo tungkol dito. May haharapin lang ako sa labas. Yan nga ang sasabihin ko sa'yo, kuya eh. Nagkaroon ng kaguluhan kanina. May mga bisita na takot sa pagdating ng grupo ng mga armadong lalaki. Kailangan natin silang kausapin at paalisin. Baka mabadya tayo sa mga bisita ng villa kapag nagpatuloy ito. Nakita ni Isabel ang pagtatagis ng bagang ni Leon. Isabel, you stay here. Luis, sumama ka sa akin. Bring your own gun. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa narinig. Bago pa man makalabas ng dalawa, hinawakan niya sa braso ang binata. Nag-aalala siya para dito. Leon, please take care. I will. Anito at tipid nang umiti sa kanya. Nagtatagis ang panga ni Leon nang lumabas siya ng opisina. Sa di kalayuan, tanaw niya ang 4 na taong kasalukuyang hinaharangan ng kanilang 2 gwardya sa area. Ano nangyayari dito? Tanong niya nang makalapit agad. Agad namang umiti ang babaeng naunguna sa grupo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Leon nang makitang muli ang babaeng ito. Kilala niya ito, si Chloe Alarcon de Leon. Anak ito sa pagkadalaga ng ina nitong si Janina Alarcon. Kahit nung nag-aaral pa sila, alam niya nang malaki ang inggit ito sa pinsan na si Isabel. Hindi na rin siya nagulat nang ulitin itong muli ang ginawa sa pinsang si Isabel nung high school sila. Kung wala si Leon ng mga panahong yon, kundi niya narinig ang plano ni Chloe, marahil noon pa lang patay na si Isa. Siya ang binatili noon na nagligtas dito sa kapahamakan. Maraming taon nang lumipas kaya naintindihan niya kung bakit hindi na siya naaalala ng dalaga. Pero wala siyang pakialam sa bagay na yon. Ngayong nasa panganib na naman si Isabel, gagawin niya ang lahat upang protektahan ng dalaga. Una, dahil bukal sa loob niyang gawin yon. At pangalawa, siya ang fiancé na tinutukoy nito. You are Leon Castillo, right? Nakangiting saad ni Chloe. Sabay tanggal ng shades na suot nito. Yes, I am. Anong ginagawa niyo dito sa teritoryo ko? At kailangan mo pa magdala ng lalaking armado ng baril. Clearly, you know this is an island, and Villa Castillo is a high-end resort. Sinisira mo ang peace and quiet ng lugar ng ito. Umalis na kayo. Ani Leon sa maautoridad na tono. Oh, hindi mo man lang ba ako i-invite, Mr. Castillo? Baka hindi mo ako kilala. Oh, I know you. You are Chloe de Leon, right? Isa sa mga apo ni Don Edmond Alarcon. So kilala mo ako, then why don't you tour me around? Napangisi si Leon. For what actual reason? Nandito ka ba talaga kasi magbabakasyon ka? O nandito ka kasi may iba kang gustong gawin? Ha? Ano ibig mo sabihin? Pagmama ang maangan nito. Tumawa si Leon pero halatang sarkastiko. If you're here because you wish to be a visitor, then hindi ka naman siguro magsasama ng mga armadong lalaki, right? Lumapit si Leon sa dalaga. Nakita niya ang tensyonadong paglunok nito at pag-atras. You're here about something else. Or maybe someone else. Napakurap-kurap ito. Fine, I'll be honest. I am looking for someone, a woman. Sino babaeng tinutukoy mo? Just someone. One of my assistants. Just so you know, I am working in our company tapos we had a trip. Something happened. I learned nahulog siya sa bangin and then she's gone. Hindi nakita ang katawan niya. In my mind, baka patay na siya. But then, there's always a possibility baka napadpad siya dito. Napatawa si Leon. Napakagaling gumawa ng kwento ng babaeng kausap niya. Kung ibang tao ang kausap ito, marahil paniniwalaan to agad. Alam mo, Chloe, I think I need to refer you to my cousin's company. He would surely love to scout you. Anong sinasabi mo? Can you just answer my goddamn question?
May nakita ba kayong babae na hindi taga dito? Well, just so you know, Pwede kang maging next best actress sa telebisyon. Tumayo ng tuwid si Leon at ninisihan ang dalaga. mali ka ng lugar na pinuntahan. Walang babaeng napadpad sa lugar na to. Lahat na nagtatrabaho dito, taga-Kalapit Isla lahat. May bahid ng hindi paniniwala ang tingin ni Chloe sa kanya. Can I check all your rooms? Just to make sure? You can. Pero hindi ka makakalabas dito na hindi ka nakakasuhan ng trespassing. Namula ang mukha ni Chloe sa galit. Wala itong nagawa kundi tumalikod at padabog na sinabihan ng mga kasamahang umalis na. Pero ilang sandali pa tumigil ito sa paglalakad at tumingin sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Castillo. Babalikan kita. Oh, no need. Magkikita din naman tayo sa Maynila. Pero tama ka, De Leon. Hindi pa tayo tapos. Kung noon natakasan mo yung kasalanan ginawa mo, ngayon kabahan ka na. Baka sa susunod na linggo naghihimas ka na ng rehas. Hindi niya pinansin ang pagbabago ng ekspresyon ng dalaga. Tumalikod na siya at bumalik sa kanyang opisina. Kailangan ko nang bumalik sa amin, Leon. Kailangan ko na ipaalam sa pamilya kung buhay ako. Dapat nung pagdating ko pa lang dito, kinonta ko na sila eh. Dapat di ako nagpakampante. No, Isabel. What you did is right. Tamang naglaylo ka. Kung tinawagan mo agad mga magulang mo sa tingin mo, malalaman mo si Chloe may pakana ng lahat na nangyayari sa'yo. I should have known. Alam kong galit siya sa akin. Pero hindi ko naman alam na gagawin niya pala talaga to. I can't believe na kaya niya ako ipapatay dahil lang sa inggit. At naguguluhan din ako. Bakit kasama ng pinsan ko yung lalaki nagtangka sa buhay ko nung high school? Napasabunot na siya sa buhok. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi mo pa rin ba napagtatagpi-tagpi ang nangyayari, Isabel? Kung kasama ni Chloe ang lalaking yun ngayon, ibig sabihin may kinalaman din si Chloe sa nangyari sa'yo no high school. It's the same man who chased you nung field trip natin no high school, di ba? Napakunot ang noon ni Isabel sa narinig. Field trip natin? What do you mean? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yun? Teka, anong? Di mo pa rin ba ako naaalala, Isa? Marahang napatitig si Isabel sa mukha ng binata. At napatakip siya ng bibig na mapagtanto kung sino si Leon Castillo. Oh my God! Ikaw yung lalaki nagligtas sa akin nun, diba? Ikaw yun, diba? Nang tumango si Leon, agad na tinawid ni Isa ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Gosh, Leon! Ang tagal kong inisip ko saan kita pwedeng makita. You have no idea how grateful I am to you. Kumalas ng yakap si Isabel at hinawakan ng pisngi ni Leon at bumaba ang kamay sa balikat ng lalaki. Kung sa parehong school tayo nag-aral nung high school, then why I don't know you? But after no incident din na kita nakita. That's because I transferred school abroad. Huling araw ko na sa Pilipinas tumunti ka na mapahamak. Maswerte ka nun, dahil nandun ako, at nailigtas kita. Lumambot ang paningin ni Isabel habang nakamasid sa lalaki. For the second time around, you saved me. Malas ako, dahil palagi ako nalalagay sa kapahamakan. Pero swerte pa rin kasi lagi kang nandyan. Thank you so much, Leon. Patong-patong na yung utang na loob ko sa'yo. Don't think about it. Ang isipin mo na lang, o anong gagawin mo pag nakabalik ka na sa pamilya mo? Sasabihin ko sa kanila si Chloe ang may kagagawa ng lahat. Hindi pwedeng hindi siya magbayad sa ginawa niyang kasalanan. And I will help you with that. Kung babalik ka sa inyo, it would be better if sasama ako. No, wag na. Ayoko madamay ka. Sapat na lahat na naitulong mo sa akin, Leon. Ayoko mapahama ka. Isabel, I saved you twice in your life. Hindi ako mapapahamak. Honestly, dapat mas matakot sila sa akin. Lalo na ang pinsan mo si Chloe. May isa pa akong alas laban sa kanya. Ano ibig mo sabihin? That man who tried to kill you twice, it is her father. At ang kanyang ama, isang miyembro ng sindikato. Napatakip ng bibig si Isa sa narinig.
Hindi siya makapaniwala. Alam niyang anak si Chloe ng kanyang tita Janina sa una nito nakarelasyon. Ngunit alam kaya ng kanyang tiyahin ang tungkol sa koneksyon ni Chloe sa biological father nito? Mas lalo niyang gustong makauwi ngayon. Leon, I want to go home now. Hinawakan siya nito sa balikat at tumango. Then let's go. Hindi nagtagal ang kanilang biyahe. Buong oras na nakasakay sila ng kotse ni Leon. Halos hindi umiimik si Isabel. Malalim ang iniisip nito at tila hindi mapakali. Are you okay? I wish I am. Everything will be okay, Isa. Lumingon ang dalaga sa binata. I hope so, Leon. Sa labas ng malaking gate ng malaking mansyon ng mga alarkon, pumarada ang sasakyan ni Leon. Agad na lumapit ang gwardya, kaya mabilis binaba ni Isa ang bintana. Ma'am Isabel! Gulat na saad nito. Kuya, pabukas naman ang gate. Kailangan namin pumasok. Nandyan ba si Lolo? Opo, ma'am. Sa katunayan, nandito ho silang lahat. Lahat ng membro ng pamilya nyo. May nagaganap na malaking pag-uusap. Matagal na ho kayong pinapahanap ng magulang nyo, ma'am. Saan ho ba kayo nanggaling? Sige, Manong, salamat ha. Sila na lang kakausapin ko. Pinagbuksan sila nito ng gate at agad naman siyang bumaba ng sasakyan pagkahinto nito. Nauna na siyang pumasok sa loob ng mansyon. Sa labas pa lang, dinig niya ang sigawan ng mga ito. Tila ba may hindi pinagkakasunduan? Wala kayong karapatan na ipatigil ang paghahanap kay Isabel. Papa, anak namin si Isa. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Umiiyak na saad ng kanyang ina. Agad namang sinugod ni Joaquin ang kapatid na si Janina. Hinawakan nito sa kwelyo ang kapatid, ngunit agad itong napigilan ng asawa. Joaquin, tama na. Desisyon ni Papa na itigil ang paghahanap kay Isabel. 3 linggo na ang lumilipas, wala pa rin tayong update. Hindi ba mabuti itigil na lang natin ang paghahanap at mag-move on na lang tayo sa pagkawala niya? Palaban ang sagot ni Janina. Pinagmasdan ni Isabel ang tiyahin habang nagsasalita. Sa pwesto niya sa may pinto, hindi siya nakikita ng mga ito dahil abala ito sa nangyayari. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay. Nang lingunin niya kung sino ito, nakita niya si Leon at tipid itong ngumiti sa kanya. Leon, sa tingin ko may kinalaman si Tita Janina sa lahat na nangyari. Alam niya ang ginagawa ng anak niya. Mahinang aniya sapat na marinig ni Leon. Janina, paano mo nagagawang sabihin yan? Paano kung anak mo ang nawala? Makakaya mo bang hindi hanapin ang anak mo? Papa, this is ridiculous. Don't make me laugh. Apo mo si Isabel. Hindi naman kumikibo si Don Edmond Alarcon. Ilang sandali pa bumaling ito ng tingin sa pinto. Tahimik lang ang matanda ngunit na magtagpo ang kanilang paningin. Ngumiti ito ng ubod ng tamis. Ni hindi man lang ito nagulat. Banayad ang ekspresyon ng mukha nito. Leon, does he know I'm alive all this time? Tumango ang binata sa kanya. He knows. I made sure he knew about it. Huwag mo sabihing magkakilala kayong dalawa. Ngumiti ang binata sa kanya. Bumuntong hininga at muling tumango. Alam niya ba ang tungkol sa lahat na nangyari? Yes, he knows. Lahat. Pati ang ginawa ng Tita Janina mo. Pinsan mo si Chloe, pati ang ama nitong miyembro ng sindikato. Why do we need to find my apo? When all this time she's just taking her vacation in the villa of her fiancé. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang lolo Edmond, tila ba nang hina ang kanyang tuhod. Naagapan ni Leon ang kanyang pagbagsak dahil agad siya nito nahawakan sa bewang. Sabay-sabay namang napalingon ng mga tao sa mansyon sa kanilang kinaroroonan ni Leon. Napasinghap ang kanyang mga magulang. Dali-daling tumakbo ang kanyang inang si Alicia. Agad siya nitong niyakap. Ang kanyang amang bihira magpakita ng emosyon ngayon umiiyak na. Ano nangyari, Isabel? Please, anak, tell me. You've been gone for weeks. Ano ba nangyari sa'yo?
Halos hindi matapos-tapos ang sinasabi ng kanyang ina. Lumapit naman ang kanyang lolo sa kanya upang tapikin siya nito sa balikat, pero agad din itong bumaling kay Leon. I'm glad you found her again, Iho. And thank you for saving my granddaughter and for making sure she's safe. Have you talked to your father? Hindi pa ho, Don Edmond. But we will talk after this. Kinailangan ko lang ihatid mo na si Isabel dito ngayon. But I will leave as soon as she's settled. Hindi maalis ni Isa ang tingin sa lalaki. Nakaramdam siya ng hilos sa mga revelasyon. How could she not know na ang lalaking nagligtas sa kanya ng 2 beses ay ang lalaking nakatakdang pakasalan niya? Tama ang hinala niya noong una. Kilala na talaga siya ni Leon at lahat ng mga importanteng bagay nilihim nito sa kanya. Sa isang tabi naman, magkakasama sina Chloe, Janina at ang asawa nito at ang isa pang kapatid na si Rhiannon. Nakakuyom ang kamao ni Chloe, habang bakas ng takot at pangamba sa mukha ni Janina. Nang ihampas si Don Edmond ang tungkod sa sahig, napapitlag ang lahat. Janina! Kahit kailan napaka-irresponsable mo. Disgrasyada ka na nga, konsentidor ka pa. Paano mo nagawang hayaan ang anak mo maging katulad ng kanyang ama na isang kriminal? Nanginginig na lumapit si Janina sa matanda. Papa, I'm sorry. All of this, it wasn't planned. Tumigil ka. Lahat ng ito nangyari sa pagiging inggitera ng anak mong bastarda. Mula ngayon, Chloe, wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Kahit kailan, hindi mo nadadalhin ang apelidong Alarcon sa pangalan mo. Lolo, wag po. Hindi pwede. Ito na lang ang meron ako. Pangako magbabago ako. Hindi ko na po ulitin. Walang sali-salitang lumapit si Chloe sa harap ng patriarka ng pamilya Alarcon. Lumuhod ito at bakas ang pagmamakaawa sa ekspresyon. Kulang na lang humalik ito sa paanan ng kanilang lolo. Ngunit hampas ng basto ng matanda ang tanging nakuha nito. Napahiyaw sa sakit si Chloe sa paulit-ulit na hampas. Umarang pa si Janina, ngunit maging ito'y nakatikim ng pisikal na pananakit mula sa ama. Kita ang pagkadismaya sa mukha ng matanda. Lolo, please, parang awa niyo na, hindi ko kakayanin, mamamatay ako. Ani Chloe. Mas mabuting ako mangyari yon. Wala ka ng ibang dinulot sa pamilyang ito kundi kahihiyan. You were a disgrace to this family. Bumaling ito sa anak na si Joaquin. Tumawag ka ng mga pulis. At ipakulong niyo ang babaeng yan. Papa, apo niyo pa rin si Chloe kahit anong gawin niyo nananalaytay sa dugo niya, dugo ng isang Alarcon. Pagpipigil ni Janina. Wala akong pakialam. Isa lang ang alam ko, Janina. Walang lugar sa pamamahay na ito ang isang kriminal na tulad ng anak mo. Kung ipagtatanggol mo ang anak mo, mabuti pang lumayas na kayong lahat ng pamilya mo dito. Pero tandaan mo, kapag lumabas ka ng gate sa mansyon na ito, hindi ka na makakatapak pang muli. Iyakan ng pamilya ni Chloe ang maririnig sa buong mansyon. Ngunit si Isabel hindi pa rin makapagsalita sa nalaman. Isa, I have to go now. Anang mahinang boses ni Leon. Napakurap siya ng mata sa kaagad hinawakan ng braso nito. Mag-usap tayo, Leon. Natuon sa kanilang dalawa ang atensyon ng kanyang mga magulang, pero hindi niya pinansin ang mga ito. We can do that some other time. We are going to talk now, Leon. Now! Dali-dali niyang hinila ang kamay nito palabas ng hardin. Nang masigurong wala ng ibang tao sa paligid, hinigit niya palapit ang binata. Pasensya na kung hinila kita dito. Kailangan ko lang malinawan kasi nalilito at naguguluhan na ako. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Nakatitig lang sa kanya si Leon. Namamangha sa reaksyon niya. Napansin niya ang multong ngiti sa labi nito. Ikaw ba talaga ang fiancé ko, Leon? Sa unang pagkakataon nakita niyang umiti ito ng matamis. Walang halong pangaasar. Hindi rin sarkastiko. It's a pure smile from this man.
At sa simpleng ngiti, pakiramdam niya parang natunaw ang kanyang puso. Yes, Isabel, I'm your fiancé. Humugot ng malalim na hininga si Isabel at tumango. Are you sure about this? Are you serious about this? Kasi pure business ito at alam mo naman siguro yon. Umangat ang isang kilay ni Leon. Pure business. Sino nagsabing pure business ito? Sa pagkakaalam ko, ikakasal ako sa first love ko. First love? Ako ba tinutukoy mo? Paano mo ako magiging first love? Ang labo mo naman, Leon eh. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Bumuntong hininga si Leon at tinawakan ang kanyang kamay. Alam mo ba kung ba't nandun ako sa field trip mo noong araw na yon? That's because I want to see you for the last time before I fly abroad. Na-curious ako sa'yo nung minsan ka babanggit sa akin ni Dad. After college and my business training, umuwi ako agad ng Pilipinas para makita ka at maipakilala ko ang sarili ko sa'yo sa mas formal na paraan. But then, destiny has its way para magkita tayong dalawa. Palaging hindi sinasadya. Palaging nasa bingit ka ng panganib. Nung iniligtas kita sa pangalawang pagkakataon, pinangako ko sa sarili ko that I will tell you everything kapag maayos na ang lahat. And here we are, Isabel. Nung unang beses kita nakita, I know that was the time I fell in love with you. Kahit takot ka, pinipili mo pa ring lumaban at ipakitang malakas ka. You are the bravest person I've ever known. Sino ba naman ang babaeng tatalo ng bangin at sasalubungin na higanting alon? You're alive because you chose to be alive. And I admire you because of that. Naramdaman ni Isabel ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Walang salitang niyakap si Leon. I don't know what I feel towards you right now. But I'm sure I'm very much grateful for all the things you've done to me and for all the things you did to keep me safe. You are easy to love, Leon. And if our family will push through the marriage, hindi ako tatanggi na pakasalan ka. You're the best option they've given me. Ngumisi si Leon at niyakap din siya pabalik. Wala ka namang ibang choice kundi pakasalan ako. Napangiti si Isabel at tumango. But Isabel, you might not love me now, but I can assure you, you're safe as long as you're beside me. I won't let anyone touch you. Because if they do, magkakamatayan kami. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Leon. Lumapit ito ng bahagya at isang marahang halik sa noo ang binigay nito sa kanya. Paniguradong marami ka pang sikretong hindi sinasabi sa akin. Tipid na ngumiti si Leon at umiwas ng tingin sa kanya. You'll know when the right time comes. Ang daya mo? Tumawa ang binata at hinila siya muli para sa isang yakap. Sarap naman ang yakapan. Anang isang boses na pamilyar sa dalaga. Nang lingunin niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Manong Rico. Buhay ito, at mukhang hindi man lang nagtamo ng pinsala sa katawan. He is safe. Nailigtas ang tauhan ng lolo mo. Nakangiting saad ni Leon, habang nakahawak sa kanyang bewang. Sa saglit na panahon, maraming nangyari sa buhay ni Isabel. Marahil malakas siya sa universe. Kahit ilang beses siyang nalagay sa bingit ng kamatayan, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Para sa kanya, si Leon, isang anghel na nagkatawang tao para protektahan siya. Magaan ang loob niya sa binata. Hindi ito mahirap pakisamahan. Natutuwa siya dahil maayos din pala ang taste ng lolo niya. Hindi siya nito binigo. Tama ang kanyang hinala na hindi siya nito ipakakasal sa isang lalaki na hindi maipagmamalaki. Si Leon Castillo, ang lalaking masarap ipagyabang, at masaya siyang ito ang makakasama niya habang buhay. Ang lalaking kanyang mapapangasawa at magiging ama ng kanyang mga anak sa hinaharap. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories.
Paalam!